excited tayo ng lahat, ano? Amen? Glory to God. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon kung excited tayo lahat. Ako'y na-excite, na-overwhelm ako eh. Parang, kayo ko pa kaya magsalita dito? Amen? Talagang overwhelming tonight, Lord. Talagang overwhelming. Amen? Kung sino nakaalala ng message natin last week? Siguro walang nakaalala na. Hallelujah. Thank you, Lord. Di ba? Yung unang kapalawang Pedro 3, chapter 3, verse 1 to 9. Ang pinaka-center dito is doon sa kukuha ng kapuitan 9. Actually, may message. Ito po ay yung kailangan ko ng dadaanan. Kung yung mensahe, bakit ako nagpipreach tonight ng message ng Matthew chapter 28, verse 18 to 20. Bakit ako magpipreach ng gano'n? Bakit ini-encourage ko ang iba, di ba? Sabi niya dito sa 8, ngunit huwag sana ninyong kalilimutan mga minamahal na sa Panginoon walang pinagkaiba ang isang araw sa 1,000 taon. Para sa Kanya, ang mga ito ay pareho lang. Ako'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat o Diyos sa gabing ito, Lord. Salamat sa inyong mensahe o Diyos na dadalhin ng inyong lingkod. Lord, wala po akong kakayanan o Diyos, kundi ang inyong banal na Espiritu Santo ang siyang pumilos, ang siya po, Panginoong, magtuturo tonight, Lord God. We pray for the anointing power, Lord, upon your servant. Let the power of your words, Lord, penetrate the heart of the people tonight. We pray, Father God, apart from you, Lord, I am nothing, Lord God, without you. But Father, we depend the power of the anointing and the Holy Spirit, Lord, in this place. Lord, we pray, Father God, Lord, hide me from the shadow of your wings, Father God. Lord, we thank you for tonight, Lord, that can I deliver your words, Lord, clearly, Father God. Lord, sa lahat ng tao, makapakinig ng mga salita mo, Diyos, na hindi lamang namin narinig, Lord God, but aming ipamumuhay, Father God. Lord, we are not the hearer, but the doers of your words. Father, tonight, we bless you and we honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sabi niya doon sa pangalawang Pedro, sabi niya, ngunit huwag sana niyong kalimutan, mga minamahal, na sa Panginoon walang pinagkaiba ang isang araw sa 1,000 taon. Para sa Kanya, ang mga ito ay pareho lang. Tandaan natin ang isang araw na mawalay ka sa Panginoon ay pareho lang sa 1,000 taon. Okay? Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya tayo ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw nilang mapahamak ang sinuman. Ayaw ng Diyos na mapahamak ang sinuman. Kaya nga ang Matthew chapter 28 verse 18 to 20 ay kailangan natin niyang gampanan sa ating buhay. Why? Because kung walang pagsisure ng gospel, mapapahamak mo sila. Yung mensahe last week is very powerful message for each of us. Each of us is the powerful message. Not only the hearer, but the doers of the Word of God. Hindi ang Diyos na impress sa ating mga gagawin lang. But you need to do it in your own. Diba? Kaya nga sabi niya, kailangan nating mag-step forward sa ating mga comfort zone. Sabi niya, dito ito ako, umpisahan ko ngayon sa mensahe dito. Dito ako magpo-focus ngayon tonight, dito sa Matthew 28 verse 18 to 20. Kung ano yung sinasabi, not only for the graduates, but also each of us, that God called us in this place. Hindi lang tayo satisfied na you are saved. Hindi ka, you are not in a comfort zone. Pinadala tayo ng Diyos dito dahil bakit? Kailangan din natin, ibuka natin ang ating mga bibig to share. Hindi, we are not satisfied. To stay in one corner. I'm happy because I am saved. Anong sabi niya dito sa Matthew? Sabi niya, kung titingnan po natin dito, sabi niya, sa 18 sabi niya, Jesus sabi niya, and Jesus come and said today, all authority in heaven and earth has been given to you. Go therefore and make disciples, all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the days. Napaka-clear ng sinabi ng Panginoon, di ba?
natin dito kung ano yung mga important matters dito na sinabi ng Diyos. All authority. Binigay kay Jesus ng Father God ang authority. Diba, na-receive natin yung authority na yan. Diba? Sabi niya sa Matthew, this passage in Matthew 20 comes after Christ. Jesus has just revealed himself as a risen from the grave to his disciples. Diba? Sabi natin, nung pinako, na ano natin kanina, yung drama na ano natin kanina, diba? Na sinave niya. Nung nag-risen to the grave ang si Jesus Christ, sabi niya, is mayroon tayo, naambunan tayo, binigyan tayo ng authority ng Lord doon. Sabi niya, all authority, sabi niya, in heaven and on earth has been given to you. Binigay na ng Diyos. Ang problema sa atin, ibinigay na ng Diyos, pero natatakot tayo. Why? Lack of knowledge. Lack of the Word of God. At wala tayong confidence sa Panginoon. You trust yourself, don't trust to God. Dapat tayo magtiwala sa Diyos, hindi magtitiwala in your own ability and capacity. Amen. Diba hindi tayo magtitiwala doon kasi wala tayo. Nothing tayo sa harapan ng Diyos. Kaya nga, diba sabi niya, in a brief word, we get the final admonition. Jesus to his disciples before he ascended to heaven, to sit at the right hand of the Father. Jesus is commanding his disciples and us to go. Sabi niya, go! Inutusan po tayo. Mayroon bang, sabi ng Diyos, go! Tapos nakaupo ka ng ganyan? Go. Diba? Pag sinabi ka ng go, you need to go to share the gospel. Sabi niya, go therefore. Sabi niya, umayaw kayo, lumakad kayo. Hindi kayo sabihin na, ay bakit, pupunta ba ako sa ibang bansa? Kagaya kay Pastor Pavel, we acknowledge Pastor Pavel tonight na dito po siya. Diba? Kaya minsan, spoken English tayo. Kasi para naman medyo, si Pastor interpreter, thank you Pastor. Kasi mas maganda, sarili nating language kasi para makaano tayo eh. Masabi ko yung aking heart for the mission, heart for the gospel, to send word to the world. Diba? Parang masabi ko. Diba? Kaya nga, talagang, diba, sabi ko nga is, yung talagang kailangan po natin. Kailangan po natin ibahagi. Go and make disciples. Hindi mo kailangan pumunta ng ibang bansa, kagaya ni Pastor Pavel, hindi. Kinuha nila, binuksan. Neighbor mo, baka yung kaplatmate mo, hindi mo pa nashiran. Mapapahamak na yung kaplatmate mo. O yung family mo, pero hindi ka pa, wala ka pang naisabi sa kanya about the love of God. Diba? Paminsan, tayo eh, parang concentrated tayo. Wow, ganda noon ang ganda ng mensahe. Dapat pag sinabi ng maganda na kailangan malagay natin sa ating puso. Doer of the Word of God. Not only hearer of the Word of God. Diba? Kasi si Jesus nag-ascend na, sabi nga eh, to go and make disciples. Ano sabi niya dito? Make disciples. Okay. Titingnan natin kung ano sinabi niya dito. Sabi niya na ang lahat ng authority binigay na kay Jesus Christ. And through the power of Christ that we get to proclaim the good news of the gospel to the whole world. Kahit hindi tayo magpinabing, dito lang sa Israel is enough na binigay ng Diyos sa atin. Ilan na sa inyo ang nakapag-share ng dalawa? Pinakamababa, 2, 3, 4, 5, na nasyaran mo. Oo, may nasyaran na ako. Nireject naman ako lahat. Okay na naman. Ang mahalaga, ginawa mo yung command ng Lord. Ginawa mo yung pinagawa ng Diyos sa iyo. Sabi ko nga maybe some of us think that Jesus' commission is a good for others, not only for me. Paminsan sabi niya, ay kay pastora lang yun, ay kay pastor lang yun, sila ang gagawa niya. We are pointing out of fingers all the time. Na ay siya lang pinagawa kasi siya ang anointed, ay siya lang kasi siya. No! All authority is given to us. Binigay na ng Diyos
Diyos sa atin. Kaya sabi ko nga sometimes we have lots of excuses to our life. I am busy, wala kasi akong time, ay hindi ko kaya, hindi ako marunong. All the excuses sinasabi natin. Alam niyo ba na ang daming mga Pilipina na dumating ng Israel, sabi nila, uy, born again na po ako sa Pilipinas. Marami ako parating nakakasabay, sabi niya, ay, kasi pag sishiran mo, sabi niya, ay, ano na rin ako born again. Ay, saan po, kumusta naman kapatid, saan ka nag-church? Ay, hindi kasi ako makapag-church kasi wala. Ay, hindi ka born again. Hindi ka binago ng Diyos kasi wala ka man lang inatira na church. Kasi pagka sinabi mo, anak ka ng Diyos, tinawag ka ng Diyos, dapat meron kang community. May church ka. May covering ka. May pastol ka. Hindi natin pwedeng karirin na ikaw ang member, ikaw ang pastol. No. That's not true. Really. Maraming ganyan. Pero kalaon-laonan na wala na sa direksyon ng buhay. Sad to say, maraming mga Pilipino na ganyan. Kaya, that's why we need to keep on praying for them. Keep praying. Sabi niya, dito ang main point dito, we are called. All of us. Not only the graduates tonight, but all of us are calling God to make disciples of all nations and in the authority and the power of Jesus Christ. Hindi mo authority. Di ba? Authority dapat ni Jesus Christ ang ating gagamitin. Number 1, authority of Jesus give us confidence for the commission. Meron tayong confidence na binigyan tayo ng Lord ng authority. Kaya kung titingnan natin dito sa Daniel chapter 7 verse 13 to 14, kung makita po natin itong Daniel, basahin natin ang Daniel, book of Daniel. Nawawala na si Daniel. Ezekiel, tabi ni Ezekiel. Nawawala na si Daniel, napunta na ata siya sa ano. Nasa loob ng ito. Okay, Daniel chapter 7 verse 13 to 14. Anong sabi niya dito? 13. 7:13 to 14. Sabi niya, patuloy ang aking pangitain. Ito ay pangitain vision ni Daniel. Sabi niya, nakita ko sa alapaap ang langit parang isang taong lumalapit siya, nabubuhay magpakailanman. Binigyan niya ng kapangyarihan ng karangalan at ng kaharian upang paglingkuran niya ang lahat ng tao sa bawat bansa at wika. Sa pamamahala niya ay hindi magwawakas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. That's Jesus Christ na ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. Kaya pag nasa kingdom of God ka, hindi ka dapat mag-worry. Worry not. You are in the kingdom of God. You are in the good hands. Diba? Kasi binigay na ang lahat ng authority sa iyo. Christ having authority over people and mission was not an original idea of God, but like He used Jesus, the cause to the Jews. Tandaan po natin ang mga Hudyo. Wala nga binanggit dito na sa pagitain ng Daniel, hindi binanggit si Jesus Christ. Pero thanks God, kilala natin si Jesus Christ. Kaya ipanalangin natin ang mga Hudyo. Kasi pag hindi nila yun makuha, hindi nila mag-gets yung mensahe ng Panginoon, sayang. Tandaan natin, pinili po sila. Pero pagdating sa salvation, iba. Di ba? Kailangan only the name of Jesus Christ. Amen? Palakpakan natin ang Diyos kung siya ang Diyos no. Sabi niya ng Matthew chapter 11, verse 27, pagkatapos sinabi niya sa mga tao, ibinigay sa akin ang aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakilala sa Ama kundi ang anak, at ang mga taong nais
ng anak na makilala sa Ama. Di ba? Ang Father ka na nagdadala. What is our mission? Just to go and preach, share the gospel of salvation. Hindi ikaw ang magligtas. Hindi ikaw magdadala kay Lord. Inutusan ka lang. Sumunod ka lang. Sometimes matalino pa tayo kay Lord. Gusto kasi natin na sumunod kay. Be patient to share the word of God. Bakit nung ikaw ay sineran, automatic ka rin? Diba, ang dami mo rin rason. Ang dami mo rin paikot-ikot. Kung hindi ka ng Lord ini-stir up, hindi ka bumalik, hindi ka mag-ano sa Lord. Hindi ka magsabing, yes, Lord. Diba? Ganun yun. Kaya nga dito natin makikita kung paano ang Ama. We have authority. Binigyan na tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Sabi niya, but in the Great Commission, the authority to touch and pass from Christ to His disciple for the first time. Kaya, as a church, yan din ang gagawin po natin. Binigyan niya tayo ni Jesus Christ ng authority. Dapat dyan ay maging bold tayo sa pag-share ng Word of God. Meron tayong kumpiyansa, meron tayong confidence to share the Word of God as a church. And the disciple knowing God's plan will be fulfilled through their actions. Ang actions natin. Hindi tayo pwedeng, okay na ako. That's why I said to the graduates, this is only your beginning of your life to start. Baka ito yung beginning at ito na yung end. No. This is only the beginning of your journey. Na sumunod kayo kay Jesus Christ. Sumunod tayo kay Jesus, may pinapagawa si Jesus. Hindi ka sumunod kay Jesus para mag-enjoy ka, happy-happy. No. Sumunod ka kay Jesus kasi may ipapagawa si Jesus sa'yo. Ano? Ito Great Commission. Yun ang purpose ni Lord. Wala na siyang ibang purpose. Kung titingnan natin ang Biblia, kaligtasan. Ito ang mensahe sa buong Biblia, salvation. Kung makikita po natin, sa Old Testament is a shadow, prophecy, in fulfillment in the New Testament. Walang binanggit doon, di ba? Walang binanggit. Pero ito po ay dapat ma-fulfill. Sino? Si Jesus ba yung bababa pa dito? Hindi na. Opo na siya sa right hand of the Father. Sino ang pinadala ni Jesus? Sino? Kayo at ako. Kaya kailangan natin kampanan. Sabihin nyo, ay, pwede siya na lang? Lord, kasi hindi ko kaya eh. Kaya sometimes yung laziness natin, stubbornness natin sa pagsunod sa Panginoon. Alam mo, may accountability tayo sa tao. Bawat isa sa atin. Kaya, paminsan, sabi natin, nakakatakot paminsan. Kasi tinanggap mo yung yung task. Tinanggap natin yung task na binigay ni Lord. You need to do it. Not only to receive, but you need to do it. Receive and do it. Not sure. Kasi yun ang purpose ng life natin. Next, sabi niya dito, Jesus called us as His disciples to go and make disciples of all nations. Go! Lumabas ka sa comfort zone mo. Umalis ka, mag-share ka. Sabi niya, this means that wherever you find yourself right now, Christ Jesus wants you to meet disciples whether you are working or you are studying, especially for us. Sometimes sabi natin, I am busy. How can I do it? No! You make TikTok in the Facebook, do it to share the gospel. Correct. Tinuturuan ko nga, di ba, mahilig kayo, sino mahilig mag-TikTok dito, yung i-TikTok ng Word of God. Amen. Kaya alam mo, yung social media, pwede natin magagamit yan. In at tamang paggamit. Kaya nga, huwag tayong makipag-conform to the pattern of this world, be transformed by the renewing of our mind. Di ba? Kasi hindi na tayo dapat madadala doon. Ang ating gagawin, binigay yan, yung social media binigay yan para mag-share tayo dyan. Mag-TikTok ka daw, puro word of God ang sasabihin mo dyan. Oh.
Kasi paminsan, naano tayo, nahihibang, nawawala tayo sa direction na binibigay ng Lord sa atin. Sabi mo, busy kasi ako, pastora, hindi ako makakalabas. How about your social media? How about your Facebook? TikTok? Reels? Ano pa ba yung mga dami dyan? Buti na lang, hindi ako marunong. Facebook lang ako marunong. At saka Messenger. Instagram. Wala akong alam dyan sa mga iba. Kaya kung kayo alam nyo, napaka-ano nyo sa social media, gamitin nyo lahat yan. You can share the word of God. Amen. Pwede nyo yun na, go! O di nakapag-share ka na doon. Lahat na nagpapalo sa'yo, ay, sabi niya, ay, iba na si ano ngayon Iba na si Esther ngayon, iba na pinagsasabi niya doon sa pulpito. O sa sa kanyang social media. Iba na. Kasi alam nyo, mas maganda maihayag natin ang kapangyarihan at power ng Diyos kaysa wala tayong ginawa. Diba? Doon kayo, halimbawa, kayo mga nakakulong kayo sa amo nyo, hindi kayo makakalabas, gamitin niyo yung social media. Napaka-effective. Kung effective yan sa worldly, effective yan sa pag-share ng gospel. Amen? Sabi niya, ang nais ng Diyos sa atin, yung actively engaging in this world. Yung active ba tayo na naka-engage dyan? Sabi nga niya dito, is kailangan ito'y, alam mo ba na ito'y Father's business ito? Amen. Diba? Hindi niyo ba alam na ito yung Father's business? Yes. Negosyo ito, business ito, ang binibinta mo dito, ang salita ng Lord. Kailangan maano mo lang ito, kailangan mapalawak mo ito. Ang pagninegosyo mo, hindi lang yung negosyo, yung business mo, hindi lang. Diba? Kailangan natin maghamit yun. Lahat, sabi niya, for you to be actively engaging in the world. Sabi niya, by more intentionally engaging the people around you and to make fellowship and develop friendship with Him so that we can share the gospel to Him. Diba? Mahilig tayo magkipagkaibigan, mahilig tayo yung sa ating mga friends, mahilig tayo. Gamitin natin ito. We can do it, we can go and make disciples. Kasi ito yung pinaka-recipe talaga na gusto na mangyayari ng Diyos sa ating mga buhay. Wala na pong iba. Hindi ang Lord, alam mo ba na hindi ang Lord, sa ating mga, marami ka na bang condominium sa Pilipinas? Hindi yan tatanungin ni Lord. Marami ka na ba doong palayan? O meron ka na bang airport? O may aeroplano ka na ba sa Pilipinas? Hindi yan ang tatanungin ng Lord. Anak, noong nasa Jerusalem ka, ano ang ginawa mo? Ano ang na-accomplish mo nung nasa Jerusalem ka? Dapat meron ka tayo mga kung tayo nagtitake tayo para sa ating future, kung nagtitake tayo ng future natin na paano na lang kaya ako papuwi ko ng Pilipinas, paano na lang kaya ako ganito, ganyan, paano mga anak ko? Dapat ako na, Lord, ano yung mga pinapagawa ko? Ano yung ipapagawa mo sa akin, Lord? Kasi paminsan, ang priority natin lahat, huli ang Diyos. Una tayo. Dapat, una ang Panginoon, huli tayo. Amen? Palakpakan mo ang Diyos para sa Panginoon yan. Hindi para sa akin, para sa Lord. Diba? Kaya nga, yun ang pinapagawa ng Lord sa atin. Kaya kailangan tayong maging active. Kailangan natin kung kayo ay mga available, pag meron kaming mga yung evangelism, mag-join kayo. Napakasarap. Alam niyo ba? Parang overwhelming ka pag nakapag-evangelize ka, nakapag-share ka ng salita ng Panginoon. Parang wala kang kapaguran. Aywan ko sa inyo kasi hindi ako napapagod kahit maglagari ako kay Labib, Jerusalem, Ilat, kahit saan ako maglalagay ni Pastor, Biseder, Yalago, kung saan ako dadalhin ko, saan ako ihagis, okay. Kasi yung compassion ko, yun ang ganun din natin si Jesus. That's the compassion, yung heart ni Jesus to save the lost. Alam mo, yung pag-ibig na binigay ng Diyos, yun ang pag-ibig na gusto niya na nilagay niya sa atin.
nagsabi na hindi na tayo pala maging, kailangan natin magpunta tayo ng mga mansion sa Pilipinas, pero ang number 1 na kailangan ng Lord. Kasi iwanan, sabi doon sa pag-aaral namin sa Wesel, sabi, lahat daw ng kayamanan natin dito sa lupa, susunugin natin. Which is true. Diba? Hindi mo naman madala yan. Doon, yung mga gold natin susunugin, kaya suotin mo na ng suotin ngayon. Huwag sa Pilipinas, kasi nanakawin na. Kasi doon sa langit, yung dadaanan mo puro gold. Ba't kailangan mo ba ng gold? At wala kang dadali doon kasi puro gold. Puro mga precious stones ang dadaanan mo. May diamond. Hindi mo na kailangan. Kaya kailangan mo si Jesus. At kailangan mo may maitri. Amen. Glory to God. Kailangan mo maitrisip ka kay Jesus. One day magsabi, salamat. Dahil sa tithes mo at offering, naligtas ako, andito ako. That's why isang factor yun, ginamit ng Diyos. Kaya huwag tayong manghinawa. Tayo, pag pinag-usapan ang tithes and offering, takot na, galit na. Hindi yung pira na yan. Kulang pa nga sa akin. Hindi ka kalabitin doon sa langit. Hindi ka kasi nagbigay, pero at least nagbigay yung isa, nandito ako ngayon. Ganun doon yun. Kakalabitin ka doon. Ay, salamat, ha? Sister Annabel, nagbigay ka ng tithes, andito ako ngayon. Salamat, pinakain mo yung mga bata na hindi makakain. Amen! Glory to God! That's the part of mission. Kaya hindi na tayo maging madamo. Kaya alam mo, yung poverty mentality ng utak natin, na sayang, magamit ko kaya ito doon ng aking pamilya, mas maraming mawawala sa inyo. God, mas marami ang mawawala sa atin. Akala mo lang na nakatipid ka dahil hindi ka nagbigay ng tithes and offering sa Panginoon. Pero, maraming mawawala sa inyo. Kasi, pagpadala ka, si ganito nagkasakit, ganito, ganyan. Ang daming magte-text sa iyo na pamilya mo. Kasi ang daming trahedya. Which is true yan. Ako, parang Christian. Salamat sa Panginoon. Glory to God talaga. Sa totoo na. Hindi ako tinipig sa pamilya ko ganito. May dinadisgrasya in Jesus' name. Kinakancel ko lahat yan. That's why kailangan tayo. Amen? Kaya sabi niya dito, make disciples. Anong gagawin natin, make disciples? Kung tayo'y followers ni Jesus, dapat meron ka rin nadi-disciples para kasunod ni Jesus, para siya ay magdi-disciple din. Amen? Yung mga natutunan natin ng 6 months na pag-aaral, marami na yan. Amen. Kaya nga tayo, di ba, nag-graduate na, marami nang nag-graduate, di ba? Magpatuloy kayo sa pag-aaral. Gusto niyo mag-enroll ng Wesel. Gusto niyo mag-increase, gusto niyo maging pastora at tumayo sa pulpito at maghayag ng salita ng Panginoon. Kailangan natin maraming knowledge. Ang Word of God. Di ba? Gusto natin mag-Bible study. Gusto ko may tuturuan akong Bible study. Paano ka mag-ano? Christian ka nga sa Pilipinas. Siguro naman, once in a lifetime ka lang magbasa ng Bible. Maraming nangyayari yan. Believer sa Pilipinas, hindi niya nabasa pa ang buong Biblia. Kahabag-habag at kaawa-awa naman yun. Di ba? Kailangan natin paano kalalago at paano mo ma-share yung gospel. Paano sabi ng Lord, all the authority given to us, go and make disciples. Paano ka makapag-disciples? Wala tayong alam sa Bible. Kaya nga, inaano natin na magbasa. Mag-join sa mga Bible study, mag-join sa mga pag-aaral. Alam niyo bakit? Hindi para kay pastor yan, para sa atin. Individually. Una, lalago tayo at maging strong ang ating pananampalataya sa Panginoon at matatag ang salita ng Diyos sa ating buhay at maipamuhay natin. At pangalawa, makapag-share ka. Hindi ka matatakot, hindi ka magdadalawang isip. Alam niyo ba mga kapatid, hindi ko talaga dream na ako'y magtatayo sa pulpito.
Sa Pilipinas, ako takot na takot ako. Oh, Lord, ayaw ko. Papaglinisin na ako ng CR kung anong utos sa akin ng pastor, yun lang gusto ko yun. Huwag mo ako papuntahin dito dahil takot na takot ako. Tatayo pa lang ako dito, hindi ko na alam kung anong sasabihin ko. Thanks God, dinala ako ng Lord sa Israel. Palapakan natin ng Diyos. 2001, nag-land ako ng Israel. November 30. Kasabay ko si Pastor Alan, pero iba yung aeroplano namin. Hindi kami magkakilala. November 30, 2001, nag-land ako sa Israel. Ang prayer ko, bago ako umalis sa Pilipinas, believers na ako. Nag-fast muna ako. Kasi gusto ko talaga na ang life ko, attached ako, susunod ako sa Diyos. Then, dinipap ko na lahat. Dinipap ko ang love life ko. Yung anak ko, kinuha na ni Lord. Dinipap ko na lahat. Sabi ko, Lord, yamang dinipap ko na. Gusto kong susunod sa iyo na clear ang aking daan na lalakaran. Mga kapatid, sa Pilipinas pa lang ako, hindi ko wala akong dream na tumayo at mag-preach dito sa inyong harapan. Tama na ako sa prayer warrior at tama na ako sa likuran. Alam nyo, nag-dream ako bago ako umalis pupunta ng Jerusalem, ng Israel. Ang dream ko, nag-praise ako. Ang daming mga tao. Sabi ko, parang ano ba yun? Bakit ako na naginip ng gano'n? Hindi ko naman pinapangarap na akong kaya sa pulpito. Pero yung dream na yun, hindi ko yung binigyan ng ano. Hindi ko pinapahalagahan. Wala lang okay na. Dumating ako sa Israel. Heart ko talaga ang pag-worship kahit hindi magandang voice. Gusto ko kami lang naman ulit ang kami nag-worship. Yan ang partner ko sa prayer warrior at kaming dalawa palitan mag-worship. Alam niyo ba na talagang gusto ko talaga mag-worship at kung gusto ko magpagamit sa Panginoon. Sabi ko, Lord, saan mo ba ako gagamitin? Saan mo ba ako gagamitin? Hindi ko alam, Lord. Pagdating ko sa Israel, second batch ako ng School of Workers kasi ang trabaho ko as kinon, ngayon binubumba doon. Buti na lang din lang ni Lord sa Jerusalem. As kinon ako, 3 months lang ako doon, nagpupumigas talaga ako doon. Ayaw ko talaga dito kasi gusto ko doon at gusto ko magpa-training. Struggle ang aking visa, struggle, ang dami kong struggle talaga sa buhay ko. Struggle sa bayaran ng placement na nakakatakot ang presyo. Pero sabi ko, Lord, may gagawin ka, Panginoon. Lord, I stand in your promise. Lord, I stand, Lord, na gagawin mo ang prayer ko, Panginoon. Lord, kung dadalhin mo ako sa Jerusalem, gamitin mo ako mightily, powerfully, anointed. Yun lang prayer ko. Hindi ko alam. Basta yun lang ang prayer ko. Hindi ko alam. Dumating ako dito. Nasa prayer intercessory ako. Umalis na yung head ng intercessor. Katakot-takot ang dinaanan kong rebuke sa akin para lang ako matuto. Receive lang ng receive. Gusto ko nang gumiba. Dahil medyo talaga ma-strike ka ng pastor mo, tuturuan ka, imomold ka talaga ng pastor. Pero sabi ko, Lord, yes, if this is your will, I want to go with you, Lord. Gusto ko magpagamit sa buhay ko. Wala pa akong alam, hindi pa ako na-training. Ginamit ako ni Pastor Ferdy, patayuin. Sabi ko, ano bang gagawin ko dito sa pulpito, Pastor? Wala akong alam anong gagawin ko. Binigyan lang niya ako ng message about prayer. Sabi niya, wag mong kopyahin yan ha. Yung mga sinabi ko dyan, gumawa ka ng sarili at mag-pray. Yun lang. Naalala ko pa sila Pastora Berit, sila Pastor Daniel. Yun ang mga guest, mga English po $14. Wala akong alam. Sabi ko, bahala kayo. Basta ako'y magtagalog kung ano lang ang mahal ko. Yun lang, sumunod lang ako sa Panginoon. Wala na, sumunod lang ako sa Panginoon. Pag sabi ng Lord doon, yes, at hindi mo ako, takot ako mag-share ng gospel. Pero mga kapatid, sa Binyo na nag-aabang ako ng mga tao sa hospital ang matanda ko, pabalik-balik kami sa Hadasa. Lahat ng mga room na may Pilipina pupuntahan ko at sharean ko ng gospel. Hindi ko rin alam kung saan ako kukuha ng mga knowledge sa Kristo na binigay ko. Ang prayer ko lang, use me Lord, anointedly, powerfully sa Israel. Basta Lord, susunod ako, no matter what happen, anuman ang dadaanan ko, Panginoon, pero susunod ako sa iyo, Panginoon. Kahit magka-balik-balik ang mga buto ko, susunod ako sa iyo, Lord God. Dahil ikaw lang ang pag-asa ko, Lord. Yaman, Lord, naginip-up ko na ang lahat. Lord, gusto ko ikaw lang. Ikaw ang partner ko sa buhay ko. No matter what, ano man ang gagawin. Hindi ako nagsisi, mga kapatid. Napakabuti ng Diyos. I'm still alive.
Na-opera na lahat na. Buhay pa rin. Natakot ang pastora natin sa Ilat dahil sabi niya, wag na lang daw ako mag-travel. Sabi ni Pastor Alan, mas malakas pa yan sa akin. Hindi ko rin alam saan ako kumukuha ng lakas. Basta ang alam ko lang, susunod ako sa Panginoon. Basta ang alam ko lang, magpagamit ako sa Panginoon. Yun lang, ang alam ko. Ang alam ko lang is, Lord, here I am, send me. Sinabi ni Isaiah. I pray tonight na yun ang gagawin ng ating mga graduates at saka lahat kahit hindi graduates. Sabi niya dito, sabi niya, all nations, tandaan ko natin, si Jesus Christ noon, nung nag-mission siya, hindi siya pumunta ng ibang bansa, nakapokus lang siya sa Israel. Pwede tayo. Pupokus lang tayo dito. Ang mga missions ni Jesus noon, di ba? Doon sa Galilee, di ba? Lahat ng mga ginagawa niya, mga miracle sa Galilee, pupunta siya ng Jerusalem, pero mostly doon banda sa North, ang ginagawa niya. Tapos sasabihin mo ngayon, wala akong time, busy ako sa trabaho ko. No. No excuses, mga kapatid. Walang excuse. Lalo pa ngayon, napaka-high-tech na ang technology. Ano bang excuse mo? Hindi tatanggapin ni Lord ang excuses mo? No. Hindi tatanggapin yan. Accountable ka sa lahat pinapagawa ng iyo sa buhay natin. All nations, sabi niya, ang lahat daw, pupuntahan natin, ubahaginan natin. Sabi niya, kahit saan tayo pupunta, mga loved ones natin. Kaya sabi niya, ang central dito is focus tayo sa disciple. Ipo-focus natin na makapag-share tayo. Sabi niya, not only sa ating mga ano, kaya nga tayo Gentiles. Kinakahabagan tayo ng Diyos. Kahit, salamat sa mga Jude mo na nila na-receive. Tayo naka-receive na ang puna ng pagpapala na sobra-sobrang pagpapala na galing sa Panginoon. Ang salvation pagpapala. Alam niyo ba ang salvation ay pagpapala? Ano yung kayamanan mo kung hindi ka masave? Lahat yan pupunta lang yan sa basura. Kaya sabi ng Diyos, sabi niya lahat na is, ang ating mga handog is like a filthy rags, isang maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. At least na lang na ikaw ay nasave. Acceptable sa harapan ng Diyos. Tapos sabi niya, baptizing him. Sabi niya, baptize him. Kaya nga tayo pinabaptize natin. Magbaptize ka ba para masave? No! Save ka na, kaya ibabaptize ka. Kasi ang baptism is, ang symbol ng baptism is funeral. Idinilibing mo na doon ang kasalanan mo. Ipadala mo na yan sa agos ng tubig. Di kasi nung maliit pa tayo, winibisikan tayo diyan. Wala naman yun. Pagkapanganak, kung maliit ka pa, hindi ka pa makapag-distinguish ng wrong at right, ang tawag mo, dedication, ihandog ka sa Panginoon. Si Jesus Christ, nang pinanganak, sinandog siya kay God. The Father, hinandog siya nila Mary. Yun lang, dedication yun. Hindi yung umisikan ka, yun ang baptism mo dito. Hindi mo alam. Pagka ikaw ay alam mo na yung tama at mali, makapag-decide ka na nasusunod sa Panginoon, kaya nga ibabaptize ka. Kaya nga tayo, mga disciples, magpapabaptize tayo, mag-undergo tayo. Jesus is our model. Nagbaptize si Jesus kay John the Baptist. Di ba nagpabaptize siya? Ikaw totoo sa Jesus, ba't ako pabaptize sa'yo? Mas higher ang ano ko sa'yo. Di. Sumunod siya. Nagpalo siya. Kaya yung hindi pa na-baptize, kung ikaw ay saved, magpabaptize ka na. Sabi ng Acts 2:38, sabi niya, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo, talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pagsisihan natin, ang lahat ng ating mga kasalanan ay ipapadaloy na natin doon sa ating mga ilibing na po natin. Amen? Tapos sabi niya dito, dalawa na lang. Sabi niya, teaching din. Turuan natin para yan ay makahayo. Kaya nga may ilong tayo school of workers. Diba? May mga pagtuturo, may mga pag-aaral.
Tapos paminsan tamad pa tayo. Mag-join sa online. Online na nga yan. Dati kami talagang pupunta kami ng Faith House. Akala nyo dati, nag-aral kami dati. Akyat kami no exemption. Akyat kami ng Faith House. Andoon yung teacher mo talaga at hindi ka makapangubya pa pag mag-exam. Exam kami dati, mga kapatid. Hindi kami makakapangubya. Talagang mas matindi-tindi ang training noon. Ngayon, light na lang, pinapagaan at pinapagaan, tapos hindi pa tayo talagang obliged, hindi pa tayo talaga magawa ang kalooban ng Diyos. Kaya tinuturuan, kaya may school of workers kasi para magamit natin. Ay, pwede yung mga natutunan natin, mag-multiply, mag-learn pa tayo more. Tapos sabi niya, hanggang sa katapusan ng mundo. Hanggang sa katapusan. Ito po ay walang hangganan. Habang nabubuhay po tayo, patuloy yung ating pagdidisciple. Patuloy ang ating pagdidisciple. Kaya nga, mga kapatid, sa gabi pong ito, graduates, ito po yung ating gagawin. Beginning of your journey. Yung dito lang mga na-save. Sana hindi na lang ako school workers pala. Saan ka pupunta? Kanino ka maglingkod? Sige nga, sabihin ko sa inyo, kanino kayo maglingkod? Dalawa lang kasi ang paglilingkuran. Dalawa lang. Kaya si Jesus Christ at ang God of His Word, si Satan. Dalawa lang pagpipilian, wala na. Kaya nga, sabi niya, I Jesus come to say to them, all authority in heaven and on earth has been given to you. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Until katapusan doon ng ating mga buhay na. Yan ang mga pinapagawa ng Diyos sa atin. Encouragement lang. Gusto kong maano nyo ito. Bakit kayo nag-aral? At bakit tayo nag-share, nag-preach ngayon about ng evangelism? Kasi ito ang pinapagawa. Favorite ko kasi ito, Ezekiel chapter. Anong sinabi ng God kay Ezekiel? Verse 7, Ezekiel, anak ng tao, ginagawa kitang bantay ng bansang Israel, makinig ka sa akin, sabihin at bigyan mo sila ng babala. Kapag sinasabi kong tiyak na mamamatay ang taong masama at hindi mo sila binibigyan ng babala upang sila'y makapagsisi, ang mga tao ngayong iyon ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Pag hindi ka mag-share, pananagutan mo. Either you like it or not. Walang excuses pagharap natin sa Diyos. Kung hindi ka mag-share, hindi mo isi-share ang Word of God sa mga tao, sa pamilya mo, yan ay mapapahamak. Mamamatay sila na walang relasyon kay Jesus, pananagutan mo sila. Sabi niya, subalit kapag binigyan mo sila ng babala at hindi sila nagsisi sa kanilang kasamaan, mamamatay nga sila dahil sa kanilang mga kasalanan, ngunit hindi mo ito pananagutan. Amen. Kung naisabi mo na, na-share mo na, ayaw nila kasi talagang stubborn and hard-headed, wala na tayo. Ang magagawa na lang po natin, ipanalangin. Wala na tayong magagawa doon. Kaya sa gabi ito po yung ating challenge sa bawat isa. Not only to the graduates, but also for all of us na nakarinig ng mensahe sa gabi ito. Huwag tayong magpabigi-bingihan, huwag natin i-neglect yung mensahe ng Panginoon dahil may accountability po tayo, bawat isa sa atin. Kaya nga, David sabi niya, our mission, our great commission is given under the banner of the authority of Jesus Christ because Jesus' authority is universal and command must also be taught in the universal. All churches are to go all the people to teach to the whole gospel. Ituturo natin ang lahat ng salita ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, huwag na po tayo magpatumpik-tumpik. Hindi lang yung graduates gusto ko mangyari, ang mensahe ito para sa bawat isa. Amen? Hindi lang natin narinig, kundi dapat, sabi niya, not only the hearer of the Word of God, but the doer of the Word of God. Amen? Tonight, thank you so much, and God bless everyone.